Ang NLEX guard na si Kevin Alas ay kabilang daw doon sa mga players na kinukonsider ng Magnolia na kunin kapalit ni Paul Lee. Sa ngayon kasi itong Magnolia Hotshots ay ready na raw na ilagay sa trading block itong si Paul Lee para mag-improve yung kanilang lineup. Tatlo na panalo ng Magnolia pero tignan natin kung kanino nang galing. Sa Macau, sa Terra Firma at sa San Miguel na walang import. Kaya medyo deceiving yung record nitong Magnolia Hotshots at yan ang dahilan kung bakit ngayon itong Magnolia pinag-aaralan talaga kung pwede nang i-trade itong si Paul Lee. Marami nagsasabi na long overdue na yan at dapat ito'y gawin ng Magnolia habang meron pa tong trade value. Kung sa bagay itong Magnolia Hotshots, nakita naman nila yung nilalaro ngayon ng Index Road Warriors, ang ganda. At itong si Kevin Alas mas malamang sa hindi iyan ay ma-trade lalo na at parang ang preferred o ang gustong kombinasyon ngayon sa guards nitong si Jong Woo Chico ay si Robert Bolick at si LJ Gonzalez. Kaya nga mukhang itong si Kevin Alas prime candidate yan doon sa mate trade. Sa tingin ko itong si Kevin Alas pwede pa yan dito sa Magnolia dahil veterano na yan. Pwede yan magandang kapartner sa backcourt nitong si Jerome Lastimosa. Kaya itong si Kevin Alas kapag napunta sa Magnolia, lalaki din yung chance na niya na mag-contribute dito sa koponan ni LA Tenorio. So far, itong guard situation lang ng Magnolia ang makamabago, no? Pagdating dito sa frontcourt, pinag-iisipan pa raw ng management pero sa ngayon, one at a time muna raw. Mukhang itong sa guard ang aasikasuhin nila. Kung sakasakali na magkaroon sila ng iba pang mga tinatawag na mga players na may dadagdag sa tingin ko, ito ay magiging mas maganda para dito sa kanila. Kung sa bagay, hindi naman tayo magtataka, no? Kung itong Magnolia Hotshots talaga ay makuha na yung kanilang mga players na kinakailangan. Pero priority ito muna si Kevin Alas na sa tingin ng karamihan ay makagiging maganda ang idudulot at itutulong sa Magnolia, hindi lang sa pag-score, kung hindi mas sa pagdepensa at playmaking. Ang Blackwater Bossing at Terra Firma Jeep daw ngayon ay parehong kinukonsiderang bilin ng SM. Ang balita daw itong SM sa wakas ay magusto nang sumali dito sa PBA at bibili na raw itong Terra Firma at Blackwater Bossing. Kung sakasakali magiging maganda itong balita para sa mga fans ng PBA na matagal nang gustong makita ang isang kumpanya katulad ng SM na pumasok. At syempre kung ang SM ay papasok dito sa liga, hindi yan sigurado hindi yan magiging farm team. Dahil sa totoo lang kung pag-uusapan naman yung financials, mas malaki pa yan kaysa sa SMC at sa MVP Group, maski na sa Converge. Kaya kahit yan, magiging pantapat talaga yan para kahit kaninong team ngayon. Kaya sabi nga nila, ito talaga magiging magandang pagsubok dito sa PBA at sa SMC at MVP kung sakasakali na itong ang SM ay sumali sa PBA. Kung bibili ng SM itong Terra Firma at Blackwater, hindi naman natin masasabing walang talent yan. Nandiyan sa Blackwater si Bearfield, si David, si Panopio. Sa Terra Firma, of course, nandiyan yung magkapatid na Ahan Misi, si Paulo Hernandez, at syempre, yung rights kay Christian Stan Hardinger. So, magiging okay to para dito sa PBA kung sakasakaling matuloy nga. Matagal na napapabalita na itong si SM ay sasali daw sa PBA pero hindi natutuloy. Pero ngayon mukhang seryoso na raw talaga to at nakikita natin na mukhang magiging isa na talaga to doon sa mga gustong sumali dito sa PBA. At good news yan at yan ay magiging pweba rin ang PBA. Sabi nga nila hindi palaos at meron pang mga kumpanya na gustong sumali talaga dito. As it is, kung yan ay mangyari, ito talaga ay magiging isa doon sa mga teams, isa doon sa mga bagay na magko-contribute talaga dito sa PBA. Kung sabihin man natin na magiging isa doon sa mga major attractions talaga yung pagsali nitong SM at syempre yung pagbuo nila ng isang team na magiging competitive dahil ang gusto syempre ng mga fans kung may sasaling bagong team sa PBA ay yung talagang lalaban. Thank you.